Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi? Sa episode na ito, dadalhin ko kayo sa madilim na kasaysayan ng Intramuros, kung saan ang mga multo ay hindi lamang mga alamat, kundi mga tunay na pangyayari. Alamin natin ang mga karanasan ni Lola Zenaida noong panahon ng hapon, kung saan ang mga espiritu ng mga namatay ay patuloy na nagpaparamdam. Huwag kayong bibitaw dahil sa kwentong ito, matutuklasan natin kung paano ang mga anino ng nakaraan ay nagiging bahagi ng ating kasalukuyan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng Kwentong Kababalaghan. Ako po si Archie at gusto ko pong pasalamatan kayo sa paglaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira po ako ngayon dito sa Makati pero lumaki ako sa probinsya kasama ang aking lola, si Lola Zenaida. Noong bata pa ako, madalas niya akong kwentuhan tungkol sa kanyang mga karanasan noong panahon ng hapon, lalo na ang mga kababalaghan sa Intramuros. Ang mga alaala ng kwento niya ay naging bahagi na ng aking pagkabata at hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Isang gabi sa Makati, pauwi na ako mula sa opisina. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng Ayala Avenue, biglang bumalik sa akin ang mga kwento ni Lola Zenaida. Sa bahay, habang nagkakape, naalala ko ang mga gabing kasama si Lola Zenaida. Madalas niya kaming kwentuhan tungkol sa kanyang buhay noong panahon ng hapon. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng lungkot at takot tuwing binabanggit niya ang Intramuros. Archie, tandaan mo, ang Intramuros ay puno ng mga multo. Sabi ni Lola Zenaida habang kami ay nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga sa aming bakuran. Nakita ko ang mga espiritu ng mga taong namatay doon. Lola, paano mo sila nakita? Tanong ko habang iniisip kung paano nga ba makakakita ng multo. Iba ang pakiramdam, may malamig na hangin na dumadaan sa iyo, sagot niya. At minsan naririnig mo sila kahit walang tao sa paligid. Ang mga kwento ni Lola Zenaida ay mga piraso ng isang malaking puzzle na hindi ko maintindihan. Ngunit sa bawat detalye, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga alaala. Sa Intramuros, si Lola Zenaida ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang malaking bahay. Ang mga pader ng bahay ay puno ng mga lumang larawan at mga antigong kasangkapan. Bawat sulok ay may sariling kwento. Isang gabi, habang naglilinis si Lola Zenaida ng sala, narinig niya ang mga bulong mula sa kwarto ng dating hukom. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa pinto. Nakita niya ang hukom at ang isa pang kasambahay na magkasama. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Tanong ni Lola Zenaida sa sarili habang patuloy na nakikinig. Bakit may tinatago sila? Hindi natin pwedeng ipaalam ito sa iba, bulong ng hukom sa kasambahay. Kailangan nating itago ang pagbubuntis mo. Sa mga sumunod na araw, si Lola Zenaida ay naging mas mapagmatiyag. Nakikita niya ang mga palihim na kilos ng hukom at ng kasambahay. Ang kanyang paniniwala sa mga espiritu ay lalong tumibay. Nung isang gabi, si Aling Imelda, ang asawa ng hukom, ay nakatuklas ng lihim. Hindi niya mapigilan ang kanyang galit at sa isang iglap, pinatay niya ang kasambahay. Ang gabing iyon ay hindi malilimutan. Lahat kami ay natulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang magpakita ang multo ng kasambahay. Mga palanggana ng tubig sa bahay ay biglang napupuno ng dugo. Nakakatakot talaga. Ang mga kasambahay nagsimula ng magtakbuhan palabas ng bahay. Bakit may dugo dito? Tanong ni Manang Belen habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito normal, may masamang nangyari dito. Nakita ko siya, ang multo ng kasambahay, sigaw ni Manang Belen habang nanginginig sa takot. Lahat kami takot na takot. Si Aling Imelda ay unti-unting nagkasakit.
Nanghina ang kanyang katawan at nagulo ang kanyang isip. Araw-araw lumalala ang kanyang kalagayan. Sa wakas, namatay si Aling Imelda. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng takot sa buong pamilya. Ang bahay ay naging tahimik, ngunit nararamdaman naming nanatili ang mga espiritu. Kahit na ganoon, si Lola Zenaida at ang iba pang kasambahay ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Ang kanilang mga araw ay puno ng pangamba, ngunit kailangan nilang magtiis. Matapos ang digmaan, bumalik si Lola Zenaida sa Bataan. Ang kanyang mga alaala ng Intramuros ay parang sugat na hindi maghilom. Lola, totoo ba ang mga kwento mo? Tanong ko sa kanya isang gabi habang kami ay nasa ilalim ng puno ng mangga. Bakit mo pa rin naaalala ang mga iyon? Archie, ang mga multo ay hindi basta-basta nawawala, sagot ni Lola Zenaida. Sila ay bahagi ng ating kasaysayan at hindi natin sila pwedeng kalimutan. Pero Lola, hindi ba't nakakatakot ang mga multo? Tanong ko ulit. Oo, nakakatakot sila, sagot niya. Pero kailangan nating harapin ang takot na iyon para maintindihan ang kanilang kwento. Ang kanyang mga kwento ay naging bahagi ng aking pagkabata. Laging nariyan at hindi mawawaglit. Taon ang lumipas, narinig ko ang mga kwento ni Lola Zenaida pero sa totoo lang hindi ko ito pinaniwalaan. Parang mga kwentong kutsero lang, alam mo yon? Pero isang gabi, habang nanonood ako ng telebisyon, may palabas na nagtatampok ng mga kwentong kababalaghan. Nako, grabe, ang mga detalye ng kwento ay kapareho ng mga kwento ni Lola Zenaida. Ang multo ng kasambahay, ang mga kakaibang pangyayari sa bahay, lahat ay parang eksaktong-eksakto sa mga narinig ko mula kay Lola. Hindi ito pwedeng nagkataon lang, sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Biglang napalitan ang aking pagdududa ng kagustuhan na malaman ang buong kwento. Ang mga kwento ni Lola Zenaida ay hindi na lamang mga alamat para sa akin. May misteryo na kailangan kong alamin. May sagot na matagal nang nakatago na nais kong mahanap. Kaya nagpasya akong bumalik sa Intramuros upang personal na maranasan at siyasatin ang mga kwentong kababalaghan. Ang lugar ay puno ng mga lumang gusali at makasaysayang pook. Habang naglalakad ako sa mga makitid na daan, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. May kakaiba sa paligid, isang hindi maipaliwanag na bigat sa atmosfera. Bakit ganito ang pakiramdam dito? Tanong ko sa sarili habang patuloy ang aking paglalakad. Sa isang sulok ng lumang bahay, narinig ko ang mga bulong. Ang mga anino ay gumagalaw sa paligid ko. Sino kayo? Tanong ko sa mga anino. Bakit kayo nandito? Walang sumagot. Pero naramdaman ko ang presensya ng mga espiritu. Ang mga kwento ni Lola Zenaida ay totoo. Ang mga multo ng Intramuros ay hindi lamang mga alamat, kundi mga tunay na pangyayari na naganap sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan. Sa aking pag-alis, dala ko ang mas matibay na paniniwala na ang mga kwentong kababalaghan ng aking lola ay hindi lamang mga alamat. Ang Intramuros ay puno ng mga multo at ang kanilang mga kwento ay bahagi ng ating kasaysayan. Hindi ko akalain na totoo pala ang lahat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mga nakita at naramdaman ko doon. May bahagi ng Intramuros na laging kasama ko kahit saan ako magpunta. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga multo ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Can't wait to see you sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino ng nakaraan.